Check it. Check it. Check it out. Check. Check it out. Check. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Yun mga kapatid, ngayon ang gagawin natin ito. Papaliwanag ko lang sa inyo to. Easy Ride the 150 Fi. Yan. Park light pa lang yan. Grabe na ang ganda ng kanyang liwanag, di ba? So ipapaliwanag natin sa inyo mga kapatid kung paano natin siya mapapatagal o mamimaintain ba yung ating ganda nung takbo o andar ng ating unit. Kaunting tip lang to mga kapatid na ibibigay ko sa inyo para malaman nyo kung ano ang dapat natin gawin. Pero yun, puntahan na natin mga kapatid, huwag na natin patagalin. Tara. Yan, ito na nga yun mga kapatid, ang ating Easy Ride na 150 na Fi. Paano natin masasabing Fi siya? Ayan, may nakasulat siyang Fi dito. At bukod dyan, siyempre yan, naka-Fi na rin yan. Yan, bago na rin ang kanyang shock. So ganito yun mga kapatid, tutumbukin na natin kaagad kung ano yung ating pag-uusapan dito sa ating unit na to. So uupo lang din ako ng kaunti dito sa upuan siyempre. Para ipaliwanag natin sa inyo kung ano ang dapat natin tandaan at gawin, para mapanatili natin na maganda ang andar ng ating unit. So yun, ano nga ba to? Yan, tingnan natin kung ano mga to ipapaliwanag ko sa inyo. So ayan, ipapaliwanag ko na nga. So ito yun mga kapatid, sa atin po kasing mga unit na Fi is dapat medyo maingat po tayo sa ating unit. Sabihin natin na sa inyo na nga naman yan, pero siyempre ang inaalala po natin dyan is yung ating unit, tapos yung ating warranty, kung ano-ano pa. Kasi ganito po yan, may mga gumagamit po tayo ng, hindi ko po nilalahat hindi ko po nilalahat ng user ng mga Easy Ride na 150, o ano man yan, mga Fi unit na motor. May mga gumagamit po kasi na pagkakasakay isampa na lang kaagad, andar, hindi na natin naghihintay ng kung ano-anong dapat gawin. Kasi unang-una hindi po dapat ganoon. Kasi sa amin, kagaya ng pinaliwanag ko doon sa unang vlog ko po, na once na tayo ay mag-activate ng unit, is dapat wala pong susi. Tatanggalin natin ang susi habang tayo ay nag-activate po. Bakit? Kasi halimbawa na kinakabit natin yung mga accessories niya, side mirror, battery, at yung ano-ano pa, malay natin si customer inandito malapit sa'yo, bigla niyang naon ng wala pa tayong gasolina. So unang-una po maapektuhan na doon mga kapatid is yung ating fuel pump, kasi bobomba na siya ng bobomba, wala naman siyang inihigop na gasolina, so magkaka-diferensya yon. Kaya ang ginagawa po namin dyan is tinatanggal namin once na kami po ay nag-release ng unit. So yun, isa na po yun na nagiging damage natin. At yun nga, yung halimbawa ganito, nag-on tayo, yan, on natin yung susi natin. May iba po na kagaya sinabi ko kanina, yan, start ka agad. Hindi pa po natatapos na gumalaw yung lahat ng niya rito sa dashboard niya, halimbawa sa mga indicator, di pa lahat nag-i-indicate na nandiyan na lahat. So ini-start na, halimbawa yan, ganyan, ini-start na natin. So dapat patapusin po muna natin sila makapag-circulate, So yun. Tapos hintayin po natin mga kapatid ang 10 seconds bago tayo umalis o bago tayo mag-start ng ating unit. So ayan, so naka 10 seconds na tayo. Pwede na natin siyang start ngayon.
Ayan. So, start natin. Ayan. One click start mga kapatid. Ganun lang po ang dapat nating gawin. Yun. Kung napanood nyo po yun mga kapatid yung nakaraang upload ko. Itong sinundan lang nito na nag-reset ako ng unit. Bakit ko siya na-reset? Kasi nga, yun, nagpalya, namatay-matay, walang minor, tapos totally hindi siya aandar, mamamatay. So, anong nangyari doon, itinakbo nung customer, no? Nung may-ari, itinakbo niya papuntang Nueva Ecija. Yun, Nueva Ecija. Tinakbo niya yun mga kapatid. Kahit walang papel, ang sabi ko nga, bakit yun naman po itinakbo ng ganun? Hindi, sabi niya okay lang, wala naman daw maging diferensya sa kanya. Ayun, so wala naging diferensya, pero yun nga, anong nangyari, nagloko na yung unit niya, ano? Nagpatay-patay na, kaya hindi tumawag na siya sa amin dito sa opisina para magpa-rescue o para ipagawa na ang kanyang unit. So sinabi ko nga sa kanya na hindi dapat ganoon muna. Alam nyo mga kapatid, 2 weeks pa lang ang kanyang unit is ang tinakbo niya na is 1,000 kilometer na mahigit, no? 1,095 yata something, di ako nagkakamali. Tapos yun na nga, nagpatay-patay na. Kaya nangyari sa ginawa natin doon is nireset natin. Uulitin ko po mga kapatid, ganito po uli ang ating pag-i-start. Ayan, ha? Okay, sususi natin. Ayan, hintay tayo ng 10 seconds. 10 seconds bago tayo mag-start. Or kahit sa padyakan man natin gagamitin ang ating pag-start, is ganoon pa rin po. Hintay po tayo ng 10 seconds mga kapatid. Or lumagpas man ng 10 seconds, mas okay pa yun. So ayan, start natin, papadyakan natin. Try natin kung aandar. Nga, papadyakan ko. Oh, tigas ah. Ayan, parang ayaw. Oh, yun. So, start, padyak lang. Kasi nakaano tayo ng 10 seconds. Ayun. So, yun lang dapat natin gagawin mga kapatid. So, maging lang tayo sa ating unit, maalaga lang tayo. Hindi yung babarubalin lang natin kasi sabihin natin, although China naman siya, hindi po ganun. Huwag po tayong ganun sa ating unit kapatid. Alaga pa rin po ang pinaka-the best na gagawin natin sa ating unit para tumagal. Hindi po sasabihin ay hindi na kami kukuha niyan, sirain kasi. Ang iba po kasi ganun gumamit. Yung parang nagmamadali, nag-aapura kung ano man. So sana po tandaan niyo po mga kapatid, pagka-on po ng susi, ayan, hintay po tayo ng 10 seconds. Bago po ulit tayo mag-start, bago tayo halimbawa, inon nyo po yan, tapos maglalagay na kayo ng helmet, hanggang sa maglalagay kayo ng gloves, jacket, bag, o anuman, eksakto na po yun, sabay start nyo naman siya. 10 seconds, tapos pwede na po kayong magbiyahe. Ayun. So sana po nakuha nyo yung counting tip ko mga kapatid sa inyo, para po dun sa ating unit, na para tumagal ang kanyang buhay o hindi magka-diferensya hanggang sa matapos nyo po yung 2 years na warranty natin ng ating unit. Ayan. So maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Check it. Check it. Check it out. Check.